guys, andito na kami sa Baguio. Ayun lang, pag-upload ko talaga is late. Para hindi obvious. Trinidad. Ay, oo, Trinidad pala. Papapabagyo kami. After nan, uuwi na kami. Ayan, Christmas tree ako ngayon. Red lang. Pati accessories. Oh, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Ano ba? Yung about sa yung hype. Si Kari? Para masabi mo na ang gusto mo. Ano ka? Yung background sa O wag daw masyadong i-hype sa sa mga vloggers or etc. Kasi pagdating mo doon, wah. Wah, ganun yung expression ng energy din. Promise, kaya nasabi ko yung yung basura tignan naman, tapos tignan naman yung employee na nagtatrabaho lahat, hindi iisa lang, or lagi na lang absent, or lagi na lang late. Kawawa yung isa eh. Buti na lang may porsigido yung isa. Paano kung mawala yun? Kasi inaapektuhan mo yung energy ng kapwa mo. Kaya kung gusto mo talagang magtrabaho, dapat ready ka. ito mga pagpinsan mo. Ano diba? And sa business owner, kailangan talagang at least once, kahit isang oras or 30 minutes, pusa na nakaano ng daga. Wala, mangkot ko din ikaw na pa na. Wow, kawawa naman yan, Mingming. So, ayan, kailangan talagang bisitahin kahit minsan lang. Kahit isang oras, 30 minutes. Para tinitingnan yung mga employee. Hindi naman pagiging strict yon. Okay lang naman na pumunta ka't malumanay na magsalita, na magmandar. Tagalog ba yun? Kasi yun ang trabaho ng pagiging boss. Kasi minsan, ganun din naman ang namin. Paano kayo maging boss kung naranasan mo mag-business tapos mag-ano ka ng empleyado? Okay lang kaya na Alam ko yung pakiramdam na yan eh. Okay lang ba kaya na pagalitan ko? Okay lang kaya na imandar ko? Okay lang kaya na ganito, ganyan? Kailangan talagang meron yung boss energy. And intindihin kung ganun ang sweldo kasi mahirap din. Para tumaas ang sweldo natin, anuin na yung trabaho natin. Kasi paano ka naman sweldo kung walang kita yung business? O wala kayo ngayon yung may concern na yung trabaho mo is ganito para ayusin mo. Yung concern na saan kaya kukuha to ng papasweldo sa akin? Kailangan kong at least gawin yung trabaho kong maigi. Kahit hindi perfect. Pero yung at least kunting concern. Minsan kasi pag ayaw na ayaw namin kumukuha ng nagbabantay kasi parang mas kami ang nakakabenta. Wala yung may concern na tumayo, mag-sales stock kahit konti. Tapos, anong tawag yun? Bilhan ang Pagbentahan. pagbentahan yung customer. Yung husband, Yung lang yun, papanoorin mo ganyan. Ang mga tao ngayon, di ba, kailangan ng convincing, konting kwento-kwento kahit buhay. Yung parang gusto nilang at least makakonect man lang. Kasi dahil sa problema sa buhay, yung makakonect ka na mararamdaman ng tao na wow, meron pa palang ganito na tao. Yung walang pake, lagi na lang walang pake. Tuloy natin mamaya. Tayo sa concert. Titingnan na lang boobs niya sa video. Ano ba yan? Ayan. Balik tayo sa concert. So yan, ang dapat employee to employer. So employer din. Meron din naman yung mabait yung employee niya pero hinabuso ng employer. Wag din naman ganun. Maging patas tayo, balance lang. mabait naman daw yung employer niya. And kung mabait din ang employer, wag abusuin din as bilang employee. Gawin din ang trabaho kasi paano kayo magsisweldo kung walang gagawin. Nagsisweldo naman sila. Madami naman sila ginagawa pero naman lang talaga. And balik tayo sa usapan na kung anong nangyari doon. Yung nandun kami sa bus papuntang Manila sa terminal. May nagpapalimos. Tapos biglang umalik ka na doon sa kaigurutan, sabi niya. Is nakita daw ng kapatid ko na badyaw siya. Hindi naman kami nagdi-discriminate ng badyaw din. Pero alam mo ba? Pagbaba namin, syempre of course, professionalism, buti naman. Parang nag-advise or nag-correct yung kapatid ko. Kaya yan,
sinabi ko din sa after nung pinagsabihan ng kapatid ko is, wag naman ganyan, wag tayong maging racist, wag tayong manglait ng kaman parang yun, kaman na nalagyan ng kankana. Parang yun yung gustong parating ng kapatid ko. After nun, sinabi ko, wag po kasi kayong magsabi ng hindi maganda kasi babalik sa inyo agad. Ganun po ang sample ng yung simple witchcraft na babalik sa iyo agad. Back to sender na sabi nila. So, parang in-advise ko yun kasi bumalik din sa kanya agad. Haircut. Yung sinabi niya. O kahit man hindi igurot yan, kasi saktuan doon kami, parang parang tinitest na lang din ng panahon. Siyempre, yung kapatid ko is, sabi ko nga naturally, naghihiling din sila. Nandun sila sa hinihil nila yung insecurities nila sa ego and pride din. Kasi ganun din nangyari sa akin eh. So, ingat-ingat po talaga tayo sa isipin at sasabihin ng utak natin kasi babalik sa atin. And, iwan ko, biglang nawala yung bus nung lumingon ako. Uy, biglang nawala yung bus. Parang, nag-park siguro agad. Yung pagkababa ng mga pasahero. So, kahit anong laki yan. Kung kayo ng not emotionally knowledge, hindi lang bangayan ang mangyayari. Magsusuntukan. Saan pa? Ano pa mangyayari? Kaya, yan. Sample din ng kadi-discriminate natin sa kapwa natin. Na magkakalahi naman tayo, magkakaiba lang ng tribe. Yan, yung pang-scam nyo din. Isa din yan napapansin ko. Hindi lang sa amin naigurot nangyayari to. Parang yung Sahara. Meron yung kuno ba yun? Recently lang din na bigla silang nawala. Milyon-milyon yung na-scam nila. Tapos gagawin business. Tingnan natin kung hindi malulugi din yan. Kaka-scam nyo sa kapwa. Alam ko, ang hilig-hilig nila sa mga probinsya eh. Kasi syempre yung concern ng mga probinsya is baka lumaki yung pera ko dito at may paggagamitan ako. Business or dagdag kunan sa paghaharden or anumang paglalagyan nila ng pera nila. Yung nasa isip nila is maganda pero yung iba i-scam lang pala. Yung mga style ng satara na yan. Parang yung example is yung nangyari din sa akin sa online. Ganun lang din yung style ng magbibigay ka ng amount tapos lalaki siya agad. So parang napaka-imposible. Siguro pwede kung first time kasi kuweba nila yun na may naka-withdraw at lumaki talaga ang pera nila. Pero pag andun ka na sa kalagitnaan at huli, na-i-stop na nila yung ganung ginagawa nila, ay kung narinig natin to, kailangan natin i-inform yung mga kakilala natin. Kasi yung iba dyan, walang concern talaga sa kapwa nila. Lalo yung pag hindi ka kilalang tao, mahirap ka, gusto lang hut-hutan ka ng pera. Pati spirituality kasi, di ba, pag na-scam ka, mag-iisip ka pa ng masama, ng hindi maganda. Minsan, may nababalitaan pa tayong dahil doon, nagpapakamatay. Ayan, nagkautang sila sa spirituality, mas malaki pa. Kasi kasalanan na yun. Na-remind sa akin yung gusto kong idagdag. Ayan, yung nanonood yung matsangan, nakalimutan ko na naman agad. Namamalimos? Oh, yan, namamalimos, sabi nung driver, di ba, ng bus. Hoy, oo, tama kayo, namamalimos kami ng respeto. Pag ayan yung ibigay, tingnan natin, may time na kasi tahimik ang taga-probinsya. Sila din ang mag-iingay para irespeto nyo sila na nasa city. Kahit yung pag-scam yun sa pagsakay nila sa taxi or sa grab car nyo. Grabe makasingil. Yan, pagbaba lang nila. Ayan, pagbaba nila, for sure. Anong sabi mo, ganito naman sa online ganyan? Magiging war freak. Huwag niyong hintayin na magsalita sila, yung mga galing sa probinsya. Kasi gising ang mga yan.
ano lang, ginagawa nilang complain. Sinasaloob nila. Sino ang nakikinig? Ang Diyos. Yung... Oh, dapat gaya mo siya. Sa Bali. Hintay ko dito eh, isatay ko. Gising ang mga tao yun pag ano eh, about scam, di ba? Ayan. Huwag niyong hintayin na mabaliktad ang mundo. Kayo ang mamamalimos ng respeto. Sinisiran niyo lang yung ano eh. Ang harsh pero katotohanan. Mas naman Gusto niyo kayong marespeto yung mga masasamang ugali? Ay, hindi ka respeto ang mga ganong ugali. Nanghihingi kayo ng respeto pero hindi kayo marunong magrespeto. Ay, hindi ganun ang law. So, yan. Yun na pala ang kulang na nakalimutan kong idagdag. And thank you. Gagawa ulit ako ng video next time. See you again in my next videos. Subscribe, click the notification. Comment if you want.